Ilang oras po nagka-brownout sa ilang bahagi ng bansa dahil sa nasirang transmission line at pumalyang mga planta. Saksi, si Maki Pulido. Walang kuryente kaya wala kahit bentilador ang mga taga-barangay Silangan, Quezon City kahapon. Ngawit na sila sa kapapaypay sa labas ng kanilang mga bahay. Bawas kita naman sa car wash na ito dahil hindi gumagana ang pressurized washer nila. Hanggang kanina may abiso ng mga posibleng brownout sa Luzon. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, posible yan mula alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi sa bahagi ng Metro Manila, Batangas, Baguio City, Benguet, Pangasinan, Ilocos Norte, Isabela at Cagayan. May hiwalay na abiso ang Meralco na posibleng brownout mula alas 4 ng hapon kanina hanggang alas 10 ng gabi mamaya sa customers nila sa bahagi ng Cavite, Metro Manila, Rizal, Laguna, Bulacan at Quezon Province. Nasa website ng Meralco ang mga apektadong barangay. Ayon sa Department of Energy o DOE, nag-trip kahapon ang dalawang malaking transmission line ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Dahil dyan, hindi makapagbato ng kuryente ang Ilihan Power Plant sa Batangas, kaya nag-shutdown muna. Kahit naayos na ang transmission line, inaabot talaga ng ilang oras bago mabuhay ang shutdown na power plant, kaya may banta pa rin ng brownout. Yung pong ating excellent energy resources ay nangangailangan ng kaluhang ng 4 na oras bago makapag-start up at makapag-load. May bigay po yung kanilang total capacity. Samantalang ang Ilihan Power Plant po ay nangangailangan ng halos 10 oras bago po makabalik sa serbisyo. Ikalawang araw na rin ng brownout sa maraming lugar sa Visayas. Mula alas 3 ng hapon hanggang alas 10 mamayang gabi ang posibleng brownout sa ilang bahagi ng Cebu, Negros, Aklan, Antique, Capiz, Leyte, Iloilo, Guimaras, Biliran, Samar at Bohol. Sa Visayas, 3 malalaking planta naman ang pumalya, kaya may banta ng brownout. Magkasabay na po na tumaas ang ating konsumo ng kuryente, yung pong ating demand, dahil may kainitan po ang ating panahon. Pero hindi pa po nakabalik yung mga planta, kung kaya patuloy po yung naging yellow and red alert po sa Visayas. Inatasan naman ng Energy Regulatory Commission ng NGCP na magsumite ng ulat sa mga pinagmulan ng problema at ano na ang mga hakbang na ginawa para bumalik sa normal ang sitwasyon. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi.